Malapit nang maghari ang Diyos. Mapagpalang araw ng linggo mga kapanalig, nasa 3 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang marinig ni Jesus na dinakip si Juan, lumayo siya pa Galilea. Hindi rin siya tumigil sa Nazaret, kundi sa Capernaum na nirahan sa may baybayin ng lawa ng Galilea sa teritoryo ng Zabulon at Neftali. Kaya natupad ang salita ni Propeta Isaias. Makinig kayo, mga lupain ng Zabulon at Neftali, mga daang patungo sa dagat, kabilang ibayo ng Hordan. Pakinggan ako, Galileang lupain ng mga pagano. Nakakita na ng malaking liwanag ang mga lugmok sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga nasa anino ng kamatayan. At magmula noon, sinimulang ipahayag ni Jesus ang kanyang mensahe. Magbagong buhay. Lumapit na nga ang kaharian ng langit. Ipinagdiriwang ng buong simbahan ngayon ang linggo ng salita ng Diyos. Isang alaala ng ating minamahal na Papa Francisco. Ano nga ba ang karanasan natin kapag pinapahayag o naririnig natin ang salita ng Diyos? Madami sa atin na magsasabi na sila ay ginaganahan, nai-inspire o di kaya ay nabubuhayan. Pero tiyak ako na ang bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos ay tulad ng naranasan ng mga taong lumakad sa kadiliman. Gaya ng mga taga-Korinto na minsang nalito at ng mga tao at alagada na sumunod kay Jesus. Itinampok sila ng Diyos sa dignidad at kagandahan ng kanilang buhay. Natapos na ang kadiliman. Natapos na ang pagkakawatak-watak. Hindi na simpleng mga tao lamang ang mga alagada, ang mga lugar na nabanggit sa mabuting balita, o ang mga taong nakadaupang palad ni Jesus. Dahil sa presensya, lakas at salita ng Diyos, umangat ang kanilang buhay, naitaas ang kanilang dignidad, naranasan nila ang ibayong pagpapahalaga ng Panginoon sa kanilang buhay. Mababasa at maririnig ang salita ng Diyos kahit saan ngayon. Nasa mga print materials, nasa social media, nasa teknolohiya, nasa paligid natin. Huwag lang sana tayong maliwanagan o mabuhayan sa banal na salitang ito, kundi maramdaman nawa natin kung papaanong inaangat tayo ng Diyos mula sa kahihiyan at kababaan ng buhay. Dahil buhay ang salita, dahil may kapangyarihan ng salita, makita nawa natin ang ating sarili at ang buhay ng bawat isa na pinapahalagahan, binibigyan ng dignidad at patuloy na pinagtitibay ng Diyos at ng kanyang mga salita. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan.
Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.